Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Huwag ka na magmatigas pa. Kung hindi ka magsasalita, lalo ka lang mahihirapan. Wala kayong malalaman sa akin. Nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Mabuti pang patayin niyo na ako! Ayon sa magandang usapan. Sige, ilabas yan! Matigas ka. Nap, tawagin mo si Mantasio. Bakit po, Commander? Mantasio. Wala nang mapasama kayo sa grupong to. Ano ang trabaho niyo? Tagapagluto po. Oh, putok mo, dun. Hindi ako marunong yan. Takot po ko dyan. Mantasio, hawakan mo yan. Iputok mo, dun, sa tao. Sige, mag-isayo ka. Sige pa, Mantasio. Lapit na, Mantasio. Sige. Tama na! Tama na! Magsasabi na ako! Sasabihin ko na ako sino-sino sila! Asawa ko! Ano tayo?
This Commander Pejong is a trooper of the Japanese Imperial Army. Soyeska, he was responsible for the killing of our friends Tomas and Cabino. Yun nga ang balita ko eh. Hayaan nyo, gagawin ko makakaya ko para matulungan ko kayo. Soyeska, tukoy. Lalabanan ko yung masasamang hapon. Ako rin nga, tay! Anak, hindi salbahe mga hapon. Ang salbahe at malupit ay ang digmaan. Tulad ko rin sila na may tungkulin na ginagampanan para sa kanilang bayan. Po yun, tay! Paglaki nyo, saka nyo maiintindihan ang ibig kong sabihin. O, sige, halika na. Uwi na tayo. Maligo kayo, ha? Dudumi nyo, eh. Nari na pala kayo. Nay, ang kuya! Nasa taas. Tapos ka na ba sa pag-araram sa bukid? Hindi pa. Kaya lang, pagod na yung kalabaw. Pinagpapahinga ko muna. Oh, ang kalabaw o ikaw? Ay, siya nga pala. Nagdaan si Santi dito kanina at pinapasabi sa'yo na may pulong daw mga kapisanan na magsasaka maming hapon. Saan daw? Sa looban ni Kati Bursyo. Ang mahalaga ay kilalanin ng ating pamahalaan ang sama ng mga magbubukid upang magkaroon tayo ng tinig sa problema natin sa lupa. Kailangan, magkaroon tayo ng representasyon sa itaas para makamit natin ang ating hangarin. Tama. Dahil sa tingin ko, wala namang ginagawang aksyon ng ating alkalde. So nilalapit natin sa kanya. Kaya nga bigla ang pinatawag ko ang pulong na ito. Dahil sa nagpasabi ang pamunuan ng pambansang kapisanan ng magbubukid na magkakaroon tayo ng delegasyon patungong Malacanang. Kung ganun, kailangan pumili tayo ng isang kakatawan sa atin para makipag-ugnayan sa kanila. Bakit hindi pa si kasamang Pijong? Oo nga naman, Pijong. Alam naman yung di ako bihasa sa ganyan. Ang iniisip ko, si Kati Bursyo.
Sanay siya sa ganyang klase mga lakad. Wala akong tutol. Kung pagkakatiwala niyo sa akin ang tungkulin. Huwag niyong pakilaman! Pabayaan niyo ako! Tama lang siguro pagkakain sa lahat! Tama! Marami yata naman magpapakpe! Pero nung ginawa na ng panahon ng Kira, nasa bahay, nagtatago! Dahil hindi marunong huwag ng baril. Samantalang kami! Kami yung mga naghirap! Ako! Bitawan niyo ako! Pabayaan niyo ako! Berto, akin ang baril mo. Video nga dumating. Huwag kang makailam dito, Commander. Problema ko ito. Alin ang problema? Hindi pagkakilala sa'yo. Sa akin. At sa marami pa nating mga kasama. Ganun ba, Berto? Hindi makatarungan ang ginawa nila, Commander. Alam ko. Pero ang ginawa natin ay para sa bayan. Eh, hindi ka dapat magalit. Sapagkat tayo at ang ating mga anak ay siya makikinabang. Kailangan bang magtanim tayo ng utang na loob sa ating sarili? Berto, akin ang baril mo. Kapag inamin ninyo, hindi kayo masasaktan. Pangado, maawa na po kayo. Hindi po kami nagnakaw ng kalabaw. Hindi po, maawa na kayo sa amin. Hindi na po Ah, ganun, ha? nagnakaw ng kalabaw. Masyadong matitigas ang ulo niyo. Pangado, Sige. maawa na po sa amin. Tapusin na yan. Binabalaan kita. Sa ngalan ng batas, isuko mo sa amin ang mga taong yan. Subukin mong kunin, Hepe. Kami man ay patas din. Ang dalawang taong yan ay pinaghinalang magnanakaw ng kalabaw. At nararapat lamang ang kaparsang yan. O baka naman gusto mo, Hepe, na makarating pa sa gobernador ang ginawa mong pakikialam. Nakikiusap ako sa iyo, Ado. Alang-alang man lamang sa kanilang pamilya. Bayaan natin ang batas ang lumiti sa kanila. Ayan. Kung ganyan bang nakikiusap ka, Hepe, madali tayong magkakaintindihan. Sa inyo na ang dalawang magnanakaw na yan. Ha? Dali kayo. Alalayan ninyo. Dali natin sila sa pagamutan. Tuloy ba ang paglipat mo kasama? Oo. Eh, paano lupang sinasaka mo at ang bahay na? Pagbibili ko na lang. Sa nangyayari dito sa ating baryo, mabuti pa doon na lang kami sa may kabayanan. Miski pa paano, meron kami matatakbuhan. Eh dito sa atin, wala nang ginawa yung mga civilian guard na yan, kundi ang mga buso. Oo, yung mga bataala ng gobernador yan. Kaya nga malalakas ang loob ng mga yan eh. Malalakas kay gobernador. May wala nga silang kaugnayan sa gobyerno. Ba't hindi natin ipaalam sa kinaukulan ng kawalangyaan nila? Sige nga, bakit hindi natin pala? Sino magsasabi? Ikaw? Kayo, Mantonio? Kayo? Minom na lang tayo. Wala akong magagawa. Kung hindi nyo mababayaran ang inyong mga utang sa akin, mapipilitan akong ilitin ang inyong mga sala. Ngunit Don Rufino, alam niyo naman ang dahilan kung bakit hindi kami makapagbayad sa takdang panahon. Kung bibigay namin, pati namin kakainin,
Paano naman namin pamilya? Yan ay problema ninyo. Usapan ay usapan. Kinalulungkot ko. Nagmamakaawa po kami, Don Rufino. Ano pa matitira sa aming ani kung babayaran namin lahat ng atraso namin sa inyo? Narinig niyo pa siya ng papa ko, tapos na usapan. Makakalis na kayo. Ano pa ginagawa niyo dito? Hindi pa kayo maalis. Alis! Sige, sige. Alis! Alam po. Dali, dali! Paano niyo? Sige, alis! Tama ang ginawa niyo, papa. Mamimihasa ang mga tao na yan pag pinagbigyan. Mga kababayan, marahil ay alam ninyo ang katayuan ko sa bayang ito. Pero kung ang nais ninyo'y makipag-usap sa ating mayor, makatutulong ako sa inyo. Maraming salamat to, Hepe. Alam naman ninyo nangyayari dito sa ating bayan. Pag hindi tumigil ang mga sibilyang guard na yan, hindi natatanatag ang aming kalooban at hindi namin magampanan ang aming paghahanap buhay. Nauunawaan ko kayo, mga kasama. Pero kung gusto ninyo, ngayon din magsadya tayo sa kanya. Kung kailangan daanin sa dahas, ay gawin niyo. Nakakahiya kay Gobernador. Kung sa konting kahilingan niya, ay hindi pa natin siya mapagbigyan. Yun lang gusto ko marinig sa niya, Mayor. Pagkasabi tuloy kay Gob, na ipagawa na niya ang plano ng sabungan para magkatayo natin sa lugar na gusto niya. Está bien. Alam ko maasahan ka, Sebastian. Oh, ano pa hinihintay niya? Oh. Mayor, butas ng bulsa ng mga bata. Baka sabihin ng mga tao pulubi sila. Samantalang nakasandal sa pader. Talaga ikaw, Sebastian, kung magsalita, dahil pa si Makatang Pedro. Salamat po, Mayor. Tutuloy na namin. Magandang gabi po, Mayor. O, Hepe. Dito. Tuloy ka natin. Ano ba sa dyan? Tungkol po sa kababayan natin, ibig kayo makausap. Nasa sila? Nasa labas po. Mayor, Pasko. Mayor, mabuo kayo dyan, ha? Mabuo kayo. Mabuo kayo. Ano bang may paglilingkod ko sa mga mahal kong kababayan? Gusto lang po namin, Mayor, na makarating sa inyo ang aming karahingan. Gawa po nitong mga pagmamalabis ng civilian guard. Pinakikiusap po namin na kung maaari, sa pamamagitan nyo, makarating kay Governor ang mga nangyayari dito sa atin. Kagaya nga ho, Mayor, na nangyari kay Banteban. Siya ay pinatay sa harap pa man din ng kanyang asawa, ng kanyang ipagtanggol ang kanyang anak na dalaga na pinagsasamantalaan ng mga civilian guard. Oo nga, nuli, kinulong. Pero hanggang ngayon, wala pa kaming nalalamang abla laban sa kanya. Maliban sa inilipat ng ibang destino. Ako man ay nababala sa mga gawain niyo. Kaya bago kayo dumating kanina, nag-utos ako sa aking mga tauhan na iparating sa gobernador ang sitwasyon natin dito. Maraming pong salamat, Mayor. Alam naman ninyo, wala kaming malapitan dito, kundi kayo lamang. At bilang Mayor, katungkulan ko, nabigyan kayo ng katahimikan dito sa ating bayan. Ay, salamat. Wala akong kailangan ng nararamdaman natin ngayon. Bilang pasasalamat, tanggapin ho ninyo ang aming kaunting na kayanan. Aba ako, nagawa lang ako kayo. Eko muna, magkape muna tayo lahat. Naku, Mayor! Mapakita niyo ang aming karahingan malaking bagay na po. Salamat po. Salamat po.
Alin ako at sasamahan ko siya. Hindi kami pinalad na kausapin ng presidente dahil masyal siyang abala. Pero tiniyak kami ng kanyang sekretaryo na sa susunod na Biyernes ay mari kami bumalik. Nasabi ba niyo sa kanyang sekretaryo ang tungkol sa pakay niyo? Oo, sa katunayan nga nag-iwan ako sa kanya ng isang kopya ng ating mga kahilingan. Sa palagay niyo kaya bigyan pa ng presidente ng mga kahilingan? Maaaring pakinggan. Maaari namang hindi. Pero mabuti na yun. Alam nila kung ano ating pakay. Sige, Pidyong, Rosa, hindi na ako magtatagal. Baka sa susunod na Biyernes, pagbalik namin doon, ay malalaman natin ang resulta. Siguro ka, Tiborcio. Kayo na hong bahala ron. Wala po kayo sa amin. Wala po kami matintindihan. Wala po kayo. Ayaw nyo, ha? Daniel, parang ginaawa. Wala kayo sa amin. Sinabi na sa inyo, rematado ng bahay nyo. Ayaw nyo pa lumayas, ha? Sige, labas natin yan. Nilatan kami. Kayo magtitira. Labas natin yan. Oo. Gusto nyo? Oy, ano nangyayari? Sinito? Sinay, bakit? Alaga natin. Bakit ba sinay? Ano nangyari? Kunin nilang alaga natin. Tapos na ang palugit sa inyo ni Papa. Kaya kailangan kunin namin lahat ng alagaan yung hayop dyan. Pati ng kabayo at karitela bilang kabayaran. Maawa naman po kayo, Mang Daniel. Wala po kaming pinagkakakitaan kundi ang aking pong pangangaritela. Ating konti mapagbibilan ng kambing. Yan lang po. Ah, ganun ba? Kawawa naman pala kayo. Di bale, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kung pipirmahan nyo to. Para saan po yan? Itong katibayan na hindi pa kayo nakakabayad sa inyong utang sa Papa. Hindi po ako marunong sumulat at bumasa. Sinabi ko naman sa inyo kung ano nakasulat dito, ah. Baka po kung ano yan. Ah, ganun na. Sige, uwi lahat sa bayan. Pati kapayo at karitela. Hindi po. Huwag po. Pipirmahan ko na po. Ano kamay mo? Saan po dito? Dito. Andiyan ba si Ado? Bakit? Sana makausap eh. Dali lang. Ado, hinahanap ka ng pinsan mo. Hinahanap mo daw ako. Bilang pinsan na lapit ko sa iyo, Ado. Tigilan na niyo ang pagmamalabi sa mga taong bayan. Maawa naman kayo sa kanila. Inuutusan ba ako? Dito sa bayang ito, ako ang nag-uutos at ako ang nasusunod. Yan ang tandaan mo. Ang kapangyarihan na hindi sinasamantala. Baka dumating ang panahon. Hindi ninyo pa kinabangan ang kapangyarihan yan. Tinatakot ba ako? Hindi, Ado. Naawa lang ako sa mga taong pinahihirapan niyo nung walang laban. Ano makikialam? Sa susunod na makialam ka, Papi Jong. Hindi lamang yan ang abutin mo.
Bakit ngayon lang nakarating sa akin ang bagay na ito? Kailan ko lang ho nalaman ang tungkol sa kapisahan ng magbubukid na ito. At kaya ako lumapit sa inyo ay para sabihin na tila nilalaktaw na inyong kapangyarihan. Dapat ay gumawa ka agad ng paraan bago umabot sa itaas ang kanilang mga balak. Makakasira yan sa proyekto namin ni Don Rufino. Basta may bendisyon niyo, Gob. Ako na bala sa kasunod. Mayor, ikaw ay hindi na batang paslit. Gawin mo kung ano ay naakala mong nararapat. Alam ko ang iniisip mo. At nararamdaman ko ang iyong nadarama. Pero, alam kong matatag at malakas ang loob mo. Malakas ang loob. Matibay. Matatag. Oo, pero hanggang kailan? Labis-labis na ang kasamaan nagkahari dito sa ating lugar. Ang ipagkait ng karapatan ay hindi makatarungan. Si Kati Borcio, anong kasalanan niya? Ang kapisanan natin ay naglalain ng pambansang kaunlaran. Masakit nang isipin pero maligaya din naman tayo kahit wala yun, hindi ba? Maligaya? Hindi, Rosa. Hanggat ang karapatan nating malilit ay tinatapakan, hindi tayo liligaya. Anong binabalak mo gawin ngayon? Pag hindi ka kumibusag ang pagkakataon, ay para kang isang taong buhay, pero patay. Ano sa palagay mo dapat kong gawin? Huwag mo sabihin. Masakit ang malayo sa inyo. Pero ito lang ang tanging paraan para maihayag ang tunay na niluloob ng mga katulad kong nagmamahal sa bayan. Natatakot ako, Pijong. Paano kung... May awa ang Diyos, Rosa. Hindi niya tayo papabayaan. Gandang gabi, kasama Pidjong. Rosa. Nakahanda na kami, Commander. Mabuti tagpasya kayo agad. Ang patalastas ng nakatataas ay dapat sundin. Dapat. Sapagkat ang nakakataas at tayo ay isa. Masakit ang nangyari sa atin. Inalisan tayo ng karapatan. Ninakawan ng dangal. Wala na natitira sa atin, kundi maging matatag. Upang ipagpatuloy ang ating pakikipaglaban, tungo sa katatagumpay ng ating simulain. Kaya muli kami sumama sa iyo, Commander. Kahit nangangahulugan, nang muli namin paglayo sa aming pamilya. Sunod-sunod na kami sa iyo, Commander. Nagkakaisa ating mga damdamin. Kaya walang dahilan upang tayo muli mabigo.
Sige, doon! Sige, pasok! Sino yan? At anong ginagawa rito? Nahuli namin pumapasok sa ating bakuran. Ayaw magsalita. Mahalaga raw sa Jack. Sa inyo lang maaaring sabihin. Magsalita ka. Anong kailangan mo? Julio nga lang ko. Nagbuhat ako sa baryo na may magandang bukang liwayway. Ibalik ang kanyang baril. Ano mensahe? Bago sumikat ang araw, sa sitio Pataybuaya, sa baryo Maasin, darating ang nakatataas. Ang lahat ng nagkakaisa ay gawing maramihan. Ang nangangailangan sa kanya ay kailangan niya. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ng kasamang Oscar. Ang simula ay buksan ng maayos. Ako si Commander Waling-Waling. Ako si Commander Sumilang. Ako si Commander Ilang-Ilang. Ako naman si Commander Julieta. Ako naman si Commander Pidjong. Alam kong tayo ay tayo. At alam din natin ang ating pagpapakasakit alang-alang sa bayan. Naging matibay tayo sa pagharap sa mapait na katotohanan. Kaya't maiwasan ang madugong labanan. Ay gawin. Ang sino man narito ngayon na nais pang mamuhay ng tahimik sa piling ng kanyang mahal sa buhay. Kung nanaisin, walang pipigil sa atin. Wala nang halaga ang buhay para sa akin. Isang sakop namin ay makikilala. Walang pangapi ang pahihintulutan ko. Salamat sa inyong lahat. At gusto ko rin malaman nyo na akong naatasan na magbigay ng inyong mga destino. Ikaw, Commander Pidjong, at Commander Julieta. Kayo ang maiiwan sa lalawigang ito. Hindi kalayuan dito pinagtaguan namin nung araw. Doon na tayo kung gusto mo. Kung wala bang panganib doon, bakit hindi? Commander! Commander! Commander, pwede bang sumama lang kami sa grupo niyo? Kayong bahala. Maraming salamat, Commander. Commander, napag-isip-isip ko na dapat na siguro akong bumba. Pagod na ako eh. Gusto ko na manahimik. Ikaw ang bahala. Mag-ingat ka lang. Salamat, Commander. Salo. Sige. Commander, kape ho. Salamat. Napansin ko malungkot ka. Bakit? Iniisip mo ba siya? Sila? Oo. Si Rosa. At ang aming mga anak. Marahil eh. Lalong miserable buhay lang ngayon. Ikaw nga pala. Paano ka napasok sa ganito ng buhay?
Noon, lakambini ako ng bayan. Tuwan-tuwa ang papa ko. Lalo na nung pinuputungan ako ng korona bilang lakambini ng bayan. Minsan mapauwi kami ng papa ko. Masayang-masaya kami. Galing sa mga kaibigan niya. Pagdating namin sa bahay, nakita namin bukas ang pinto at magulong-magulong ang aming sala. Pinahal kami ng mga kon. Mama! Mercedes! Mama! Mercedes! Mama? Ganon din ang kapalaran sinapit ng kaisa-isa kong kapatid. Si Nenita. Maliban sa pagiging isang pipi, maganda siya. Natagpuan ko siya sa loob ng banyo. Naliligo sa sariling dugo matapos magpakamatay. Dahil lang sa ginawang pagkasamantala ng mga sundalong Hapones. Nang gabi rin yun, binasya ng papang sumapi sa pangkat ng mga gerilang pinamumunuan ng kanyang kumpare. Kasama ko Ba't hindi niyo pinarating sa punong bayan ang nangyari? Mawawalan lamang ng saysay ang aming pagod. Sapagkat hayagang makahapon ang aming alkalde noon. Papa mo? Paano? Masyadong dinamdam ng papa ang nangyari kay Mama at Ninita. Naging personal ang kanyang pakikipaglaban sa mga Hapon. Hanggang siya'y mamatay kasama ng kanyang kumpare. Maring, hindi ka na matulog na tayo. Sige, mauna na kayo. Hindi pa ako naantok eh. Maring, kung papayag ka, sasabi na ako kay Commander na pakasal na tayo. Ano? Ba't ako magpapakasal sa'yo? Hindi naman kita nobyo ah. Sinong gusto mo? Kala mo, hindi ko nahalata. Na puro na lang si Commander ang iniintindi mo. Darmo, pwede ba tigilan mo na ako? Baka isumbong kita sa tatay ko. Hindi ka rin makatulog. Hindi naman. Malamig eh. Mauna na ako sa'yo. Maaga pa akong lalakad bukas eh. Maring! 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 Mahal kita, Maring! Maring! Ayup ka, Darmo. Ano ginawa mo sa kanya? Mahal ko siya, Commander. Mahal. Ikaw, mahal ka ba niya? Hindi nga po, Commander eh. Kaya inabuso mo. Alam bang parusa sa ginawa mo? Ha?
Opo, Commander. Alam mo, Commander, patawarin niyo ako. Mahal ko po siya, Commander. Sige, bilisan niyo. Nakakabayan naman. Puro hawa. Sobra ng pulugit ay pinigil sa inyo. Pag hindi kayo lumayas kayo, lalo masamang mangyayari sa inyo. Sige, layas kayo. Kawawa mga anak namin. Iyanis lahat yan. Maawan. Paltos di ko tamaan Gusto mo kumain ng mangga? Aka na. Subukan ko. Yabang mo. Oh, durog din Hawakan mo. Ganito lang yan Sige nga, makita natin yung yabang mo. Isa pa rin to. Isa ka pa pala Oh, ano tinitingin mo? Wala ho. Nanonood lang. Bakit? Marunong ka ba nito? Konti. Pasubukan mo. Sige, tignan natin. Tignan lalaki, Mayabang ka, Hindi ho. Hindi ho ako nagyayabang. Ano hindi? Huwag ho kayo magagalit. Sige ho. Ano na? Ano yan? Dahil may mga kasama ka naman Takot mo naman dyan Gina! Hindi dahil sa gulping inabot ko sa mga civilian guards. Kaya ako nagpasya mamundok muli. Sobra ng kapehan ng ating mga babayan. Sa kamay ng mayayamang kapitalista at mapagsamantalang may-ari ng lupa. Lalong-lalo si Don Rufino. Talagang matigas si Don Rufino. Hindi siya makakuha sa pakiusap. O, kumusta nga pala ang lakad mo kay Gobernador? Ay mo, bien, Iha. Alam mo, Iha, sa pangalan ko ilalagay. Ang sabungan ay patatayo ng gobernador sa bayang ito. Ay, siya nga pala. Huwag mo nang si Daniel. Sinama ng mga bataan ng mayor. Mag-good time. Talaga namang ganyan ang batang yan hindi tumitigil ng bahay, lalo na kung gabi. Daig pangkwago. Huwag mo sisinin mga kabataan. Ayaw mo sila. Ika, magpahinga na tayo. Una ka na.
Santi, magtuloy kayo kay Delpin. Tingnan nyo, baka sakaling may impormasyon na maibigay. Oo. Nap! Oh. Ayun na. Tayo na. Maski dalawang babae. Yeah, magpakalo. Apa to? Sige ah. Alam namin, pakabilis lang, oh. Sige, nung kayo makumpala dyan. Sige, nung kinyo mo. Oh, ito. Kung mamaya, malasing ka na naman dyan, ha? Ate, pupunta lang ako sandali sa banyo, ha? Lourdes, samahan mo ako. Tena. Oh, sige, bilisan niyo, ha? Teka agad ah. Net. Bakit? Nakuha ni Commander Pijong. Asa? Likod mo. Kabalik dyan, ah! Ano? Yan, dali! Hoy, tanda! Kilala ba ninyo ang pumatay kay Daniel? At siya dalawang tawag ko? Eh? Kaong libasyo. Kauhan ni Commander Pijong. Ayan! Ngayon pa ba naman iiyak? Paano? Kumusta ang mga bata? Mabuti. Oh, dagdagan pa pagtitiis mo. Akala ba ikaw lang nahihirapan? Ako rin. Pero kailangan. Hanggang kailan, Pijo? Hanggang kailan? May katapusan ng lahat. Yan ang kinatatakot ako. Paano ko maging wakas sa... Pijo, nakikiusap ako sa'yo. Sumuko ka na. Parisukong kabiguan na aking mga parap. Hindi, Rosa. Ipagpapatuloy ko ang aking pinaglalaban. Pijo, natatakot ako. Paano kung... Commander! Commander!
Commander! Bakit? Commander, napalaban kami sa pangkatang mga civilian guards. Kasama ang anak ng Dorupino si Daniel. Napatay namin si Daniel. 2 civilian guard na pinamumunuan ni Ado. Sigurado susunod sila sa inyo. Rosa, isingin mo ang mga bata. Alis tayo ngayon din. Mga anak, gising kayo. Magsigising kayo. Bakit po, Nay? Aalis tayo. Huwag na kayo magtanong. Sige, tulungan nila ako dali. Sobra init niya. Tumawag na ba kayo ng doktor? Kanina pa umalis si Felix para tumawag ng doktor. Pero hanggang ngayon, di pa bumabalik. Magpainit nga kayo ng tubig. Meron na, darating na. Kulang ang kumot. Magpakuha ka. Punasan mo buong katawan. Palitan mo ng damit. Lalabas muna kami. Castor, tulog ka na. Iha, huwag mo na pababayaang matuyo ng pawis ang kanyang likod. Doktor, kumusta ang lagay niya? Kapag hindi bumaba ang kanyang lagnat hanggang mamaya, kinakailangang dalhin na siya sa bayan para maipasok sa ospital. Tulog na ba mga bata? Tulog na. Rosa, pwede ba? Huwag kang mag-isip ng masama. Wala naman ako sinasabi Mabuti pa nga yung magsalita ka eh. Dahil lalabas mo yung nasa loob mo.
Bakit? May dapat ba akong sabihin? May dapat ba akong isumbat sa'yo? Ang nakita mo kanina ay bahagi ng tungkulin ko. Maliban doon, wala na. Ganun naman pala eh. Bakit kailangan ko pang magsalita? Ang alam ko, lahat ng kilos ay may layunin. At kilala kita, Pijong. Bilang asawa ko at bilang ama ng ating mga anak. At higit sa lahat, isang taong may dangal at paninindigan. Kumusta siya? Mabuti-buti na. Talo ka na. Ayoko na. Ikaw ka pala eh. Mander. Oh, ano? Tayong dalawa. Nakalimutan kong ibigay sa'yo kagabi. Galing kay Delphine. Huwag mo tataya. Hindi ka naman marunong nito. Laro ko mag-isa mo. Sige, ako na lang mag-isa. Auntie, ayusin mo na gagamitin niyo sa pag-alis. Okay. Arding, Enrique, Junior. Bakit po, Atoy? Gising na. Mag-aalmusal na tayo. Hindi ko malaman kung anong dapat ko sabihin. Magpapasalamat ba ako? O mananatiling walang kibo? Kung malinis ang konsensya, walang dapat ipangamba. Hindi ko rin malaman kung paano ko sasabihin. Magiging sinungaling naman ako kung hindi ko aamining mahal ko rin siya. At may palagay akong ganun din siya sa akin. Ngunit hindi kami dapat pataig sa aming damdamin. Sapagkat yan ay mangangahulugan ng kabiguan na marami. Una, ang inyong pamilya. Pangalawa, ang nag-iisa naming layunin. Pangatlo, ang pag-asa ng mga tao nakasandal sa aming pamumuno. Sa paniwalaan sa hindi ang sinabi ko. Nasa iyo yun. Pero kung talagang mahal mo ang iyong asawa, wala kang dapat ikatakot. Dapat hangaan mo siya sa kanyang pagiging matatag. Rosa. Nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Hinanda ko muna ang almusal niyo bago ako pumunta dito. Kumusta na lagay mo? Mabuti na. Lalakad na tayo, Rosa. Doon muna kayo sa bahay ng lolo ni Santi sa kabilang bayan. Sige. Rosa? Salamat. Hindi pa hihintulutan ng gobernador ang nangyari kay Don Rufino. Lalo na't ang kanyang kamatayan ay kabiguan din niya. At si Daniel, ibig ko mabigyan ng katarungan ng kanyang kamatayan.
Mag-iingat ka, Pichong. Oo. Magbabait kayo. Susundin niyo nanay niyo. Ha? Opo. Opo. Bakit na kayo? Tanti, ano bala? Sige. tolerate this anymore. Kailangan mahuli natin ang Commander Pidgeong na yan, patay man o buhay. Sir, balita ko hindi lamang si Commander Pidgeong ang nag-ooperate sa lalawigang ito. Kasama din niya si Commander Julieta eh. Get them and their men. I want you to assign intelligence to track down their hideout. Is that clear? Yes, sir. Kaibigan. Siya ang sinasabi ko sa inyo. Bago lang siya rito. Kung ganyan ba naman kaganda eh, sinong tatanggi? Monica nga palang pangalan niya. Alam mo, bagay na bagay sa pangalan. Siya nga pala mga kasama ko. Si Gonzalo, si Dax, saka si Nap. Maupo ka. Salamat. Tayo na. Kanino pa tayo rito ha? Baka naiinip na si Commander. Sinong commander? Hindi mo kilala si Commander Pidgeong? Di bale, di naman ako interesado eh. Basta pupunta kayo palagi rito, ha? Simula pa lamang ito ng ating pagkakakilala. Tinitiyak ko siya. Matadalas kami rito. Papalis na kami. Pero, papalikan kita. Hihintayin kita, ha?
Mahirap pagkailan totoo. Matagal na natin sinaklaw ang ating kalayaan. Ikaw, ako. Parang hindi ko na kaya eh. Tao lamang ako, Pijong. Ang inaasahan ko siyang makapipigil kay Commander Pidgeong. Pero sa nakikita ko, masyado kayo nagiging pabaya. Inuuna pa ninyo ang pansariling kasiyahan. Pinangangako ko, Gobernador. Ihaharap ko sa inyo ang Commander Pidgeong niyan sa lalong madaling panahon. Puro ka salita. Alam kong pisan mo si Commander Pidgeong. Kaya nga ako gusto kong masugpo ang masamang panuntunan sa buhay. At tinitiyak ko, Gobernador, hindi magiging hadlang ang aming relasyon. Nasa iyo yan, Ado. Basta't ang kailangan ko'y mawala siya. Tapos. Opo. Tutuloy na ho kami. Bibigyan ko kayong 3 ng huling pagkakataon. Di ba kayo mga dating tauhan ni Commander Pidgeong? Sabihin niyo sa akin, kung saan siya matatagpuan. Ilang ulit ba namin sasabihin sa'yo? Hindi namin alam. Kung sakaling alam namin yun, hindi namin sasabihin sa inyo. Ngunit kung magkakaroon pa kami ng pagkakataon, sasama pa rin kami sa kanya. Hindi na darating ang pagkakataon na yan. Hindi na! Nakaraang linggo, 3 katao ang dinampot nila Ado sa kabilang ibayo. At yun na rin ang huling pagkakakita sa kanila ng buhay. Tiyado na naman. Tagal ko na siyang iniiwasan. Pero, sumasobra na siya. Nap! Mander, si Santi nandiyan na ba? Wala pa ho eh. Dadaan pa raw siya sa kabaret. Tsaka, mukhang mas maantama kay Monica. O sige, daan lang natin siya. O paano? Tutuloy na kami. Rosa, baka matagalan bago ako makabalik dito. Medyo delikado lagay namin eh. Mag-iingat ka sana, Picho. Alalahanin mo naman kami ng iyong mga anak. Gusto mo sumama ka na sa akin mamayang gabi? Gabi naman ngayon ah. Hindi. Ikaw naman eh, binibigla mo ako eh. Akala ko ba mahal mo? Oo, mahal kita. At sasama ako sa'yo. Kaya lang, paghantayin mo naman ako ng mga gamit ko. Kung gusto mo, daanan mo na lang ako bukas. Kung ganon, susundin lang kita bukas. O, sige. Monica, lumayo ko muna sa akin. Bakit? Basta, sige na, alis na. Ah!
Dalhin ang kanilang mga bangkay sa munisipyo. Malalim yata iniisip mo. Hindi naman. Iniisip ko lang, matagal-tagal na rin tayo magkasama. Tapos biglang-bigla magkakahiwalay. Bakit? May utos na nakakataas sa atin. Kailangan ko na lumipat na ibang lugar. Kailan yun? Bukas. Pichong. Hindi kita makakalimutan. Mo sarili mo, Aliata. Mag-iingat ka rin. Kung may mangyayari sa'yo, higit ako masasaktan.
Fire! Hindi kaila sa inyo na ang ating pinakamaigpit na kalaban ngayon ay si Commander Pidio. At ayon sa huling ulat ng ating intelligence, natagpuan na niya ang kanyang target. Sir, saan daw ho ba madalas pumunta si Commander Pijong? Paminsan-minsan ay bumababa siya sa pulang lupa. Captain, prepare your men. You're leaving at 2200 hour. Yes, sir. Dalhin lahat ng pakikinabangan. Commander, nahihirapan na ang mga tauhan natin. Nakunan ng bigas at mga pagkain. Galing sa mga sumusuporta sa atin. Halos lahat ng lugar may nakabantay na sundalo. Oh, Gonzalo. Commander! Commander, si Monica. Santi, alam ba yung kasama mo? Ay espiya ng gobyerno. Commander, huwag kang magbiro ng ganyan. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Wala. Delvin!
tuwing aalis at darating ka, nanganganib ang iyong buhay. At palit ang iyong ginagalawan. Hirap na ako, Pijong. Hindi ko na yata kaya. Rosa, dagdagan pa ng konti ang pagtitiis mo. Darating ang panahon. Lahat ng ating paghihirap, magkakaroon ng kabuluhan. Tay, di ba kayo nawa sa amin? Sabi po nila, ang tatay ko raw, masamang tao. Salbay ba kayo, tay? Tay, kami na maintindi nyo para marunas namin ang mayroong ama. Tay, natatakot po kami paggabi, wala kaming kasama. Tay, hindi nyo ba kami mahal? Mga anak nyo naman kami ah. Ano? Marami sila! O sige, babalik na lang ako. Anak, magdasal tayo. Pagdasal natin na tatay niyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang natin, magpasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Ikaw mo po kami ng aming kakasin sa araw. At tuwarin mo kami sa aming kakutin para mapapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. At huwag mo pinipahit mo sa tukso kasi iyadya mo sa dilang masasama namin. Diba, bakit hindi? Palawa mo lang. Nasirap ko yung nagpagkain ng gulo-gulo nyo ah. She, ano ako? Huwagin nga! Huwagin nga! Isa, parang kayo mauubusan.
Ang kalihim ng tanggulang pambansa at ang kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas ay umabot sa isang desisyon at solusyon tungo sa katahimikan ng bayan. Bibigyan ng total amnesty o ganap na pagpapatawad sa mga kilusang laban sa pamahalaan. Ang mga kahilingan nila ay ipagkakaloob ng lubusan tulad ng pagtanggap ng back pay, sariling sakahan at puhunan sa bukirin tungo sa pagbabagong buhay. Gusto kong ipauna sa inyong lahat na tayong nagkulang ng paniniwala sa pamahalaan. Anong gusto sabihin, Ponso? Ang kalagayan natin ngayon ay hindi pinagwalang bahala. Matagal na nilang pinag-aralan ng lahat. Kung ganun, dapat nating hikayatin ang ating mga kasama sa bundok upang bumaba at magbalik loob sa ating pamahalaan. Iyan ang dapat nating gawin. Sapagkat ayon sa salita ni kagalang-galang kalihim magsaysay, ay isang magandang wakas ang nais niyang ipagkaloob sa mga taong labas. At sa ginawa niya yan, makikita natin ang katapatan ng kanyang layunin. Hindi gawang birong paggakyat sa bundok at pagpunta sa mga liblib na puok para sa ikatatahimik ng buong bansa. Sa tingin niyo kaya makumpisyon natin sila? May palagay ako. Sapagkat ipagkakaloob ng pamahalaan, una, lupang sakahan, mga back pay, at ganap na kapatawaran. Ang lahat ng yan ay isang maaliwalas na landas patungo sa bagong pag-asa. Pijong, ngayon binibigyan na kayo ng pagkakataon ng pamahalaan upang makapagbagong buhay. Siguro naman, wala nang dahilan para manatili pa kayo sa bundok. Uulitin ko, Pijong. Sumuko ka na. Alang-alang man lang sa akin at sa ating mga anak. Napalagay ba? Patatawarin nila ako sa mga pagpatay na ginawa ko. Isa pa. Anong kapalaran naghihintay sa aking mga tauhan? Hindi, Rosa. Pagpapatuloy ko pinakipaglaban ko. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga lupang ipinangangako nila. Wala ka na bang ibang iisipin kundi yung mga tauhan? Ang iyong paninindigan? Nakalimutan mo na ba na meron kang asawa at mga anak na umaasa sa'yo? Hanggang pa na mo bang iyong tungkulin bilang isang ama ng tahanan? Tay, kami na maintindihin niyo para maranasan namin ang mayroong ama. Sabi po nila, ang tatay ko raw, masamang tao. Salbay pa kayo, Tay? Tay, natatakot po kami paggabi. Wala kaming kasama. Hanggang pa naman ba ang iyong tungkulin bilang isang ama ng tahanan? Commander, wala na tayong pagkain at mga gamot. Kailangan kumilos na kami, Commander. Kung papayag kayo eh. Huwag na niyo ituloy ang balak niyo.
Alam naman yung bawal yan sa ating kilusan. Isa pa, ayokong isa man sa inyo maging mahina sa ganitong pagkakataon. Commander, Saan mo kinuha yan? sa bayan. Sa bayan. Hinaka mo. Hinaka mo! Commander, hindi importante kung ninakaw ko o hiningi ko. Ang importante, makakain ng mga tauhan at pakain mo ng gamot ang mga may sakit. Argument! Commander! Huwag, Commander! Lumabang ka! Commander! Commander, hindi mo ako maintindihan eh. Ako ito para sa'yo rin. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Huwag kayong magnanakaw! Sige. Tuloy mo. Patayin mo ako. Di ba yaman talaga gusto mo? Patayin kami lahat. Ano ba bang pinaglalaban natin? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng gobyerno, pati natin sumukin. Kailan pa bang